Sige, ito, pag-usapan natin to kasi gusto ko malaman kung ano, kasi ganito yan mga boss. Yung KOJC, 7 araw na nag-peaceful rally yan dyan sa may Liwasang Bonifacio. And bago sila magsimula, pati pagtapos nila, naglilinis sila bago sila magpahinga. Naglilinis sila bago sila magpahinga. Ang linis-linis ng Liwasang Bonifacio pagkatapos ng rally. Samantalang ilang oras yung rally na yan. Minsan yung rally ng KOJC mula tanghali hanggang gabi. Siyempre dyan sila kumakain, umiinom. So tambak ang basura dyan. Pero sa tuwing iniiwanan daw yan ng KOJC, malinis daw yung Liwasang Bonifacio na yan. Yung KOJC, naglilinis sila. And I believe that Iglesia ni Cristo will do the same. Kasi nakita niyo naman how organized they are. How big they are. So, ine-expect na nila to. Nagtawag sila eh. So, I am sure na maiwan nilang malinis nilang iiwan itong grandstand. Tingnan nyo ginawa ng mga kapatid natin sa Katoliko. Ito mga kapatid natin sa Katoliko. Ito yung mga magagaling mang-persecute ha. Ito yung mga panay ang sabi na si pastor ganito, si pastor ganyan. Yung mga iglesia ni Cristo ganito, yung mga iglesia ganyan. Sila yung mga pare. Yung mga pare na putang ina self-righteous. Akala mo, di ba, yung mga pare ang nagsampa ng impeachment laban kay BP Sara. Utangin na nyo, inuuna nyo impeachment kay BP Sara, hindi natin madisiplina yung mga churchgoers natin. Tanginan yung mga kayo, tanggap lang kayo ng tanggap ng ng offerings ha, hindi nyo dinidisiplina yung hanay natin, nakakahiya kayo ha. Tingnan natin nangyari nung nakaraang translasyon. Ako kasi deboto ko ng Nazareno eh. Kaya lang hindi na ako nagpunta doon. Hindi na ako nagpunta nung pista ng Nazareno kasi putay na sa akin hinahagis yung mga panyo. Medyo naiinsulto ako. Kaya nga sabi ko, hindi na nga muna ako pupunta. Nahati yung atensyon ng tao kasi one time nagpunta ako dyan, nakamaroon ako. Maniwala kayo, wala na yung atensyon nila dun sa Nazareno, nasa akin na. Hinahagisan ako ng mga panyo. Sabi nga Katoliko ako pero real talk iba talaga yung disiplina, minsan nakakainis eh. Syempre tayo, Katoliko tayo eh. Tapos makikita nila tapos ang makikita mo sa balita, ganito, walang disiplina. Pucha, yung iba nga nagtatranslasyon, pagkataas ng translasyon nagiinom na ng Red Horse. Ito, tingnan natin yung nangyari dito sa naniniwala ako na may improve natin to. Tayong mga deboto ng itim na Nazareno, sana bago tayo bago natin ipanalangin lahat ng mga gusto natin sa buhay sa itim na Nazareno, siguro maganda disiplinahin natin sarili natin. Maganda disiplinahin natin yung sarili natin. Alam mo, minsan naiinis ako eh kasi minsan kasi hindi ko alam, maraming mga nagpapasan eh. Sa amin sa Bulacan, maraming nagpapasan mga bossing, no? Maraming nagpapasan, mga nakapaa, tapos pinapasan nila yung Nazareno, mga kabataan. Pero nakakatuwa naman kasi yung mga kabataan na involved na sa ganyan, pero yun lang masaklap eh. Pagkatapos nila magbuhat, mga Nazareno na damit, tapos mga nakayapak pa, ang babata. Bumibilis tindahan namin eh, ako nagtitinda. Kuya, pabili. Ano yun? Kala ko bibilin ko soft drinks kasi syempre naglakad sila eh. Meron silang pasan-pasan. Pabili po, Boss Dada. Anong bibili mo? Yossi, Marlboro. Putang ina. Ang bata, nakasasareno, nakayapak pa, kakatapos lang magdebosyon. Puta, maninigarilyo. Sa akin lang naman, sana bago tayo mamanata, siguraduhin muna natin na mamanata muna tayo sa pagsasaayos ng buhay natin. Ng mga ugali natin, hindi yung porket nagpasan tayo ng santo, akala natin nabawasan na yung mga kasalanan natin. Hindi pa kayo nakakapagpahinga, hindi pa kayo nakakapaghilamos, kasalanan na kagad yung ginagawa nyo eh.
Sabi ni Arceli Tayag, depende sa pari. Oo, depende sa pari. Totoo naman yan. Di naman lahat ng pari ganyan. Pero masyadong mga self-righteous yung iba dyan. Diyos mio. Ito, pakinggan natin to. Tulad ng nakagawian, tone-tonelada na namang basura ang iniwan ng mga Tulad ng nakagawian, tone-tonelada na namang basura ang iniwan ng mga nakiisa sa isinagawang traslasyon sa Quiapo, Maynila ngayong araw. Kasabay niyan, sinabi ng Office for Transportation Security na hindi na mabilang pa ang mga nakumpiska nilang mga bawal mula sa dumalo sa traslasyon. Si Margot Gonzalez magbabalita. Ganito ang itsura ng Quirino Grandstand sa Manila matapos umalis ang mga nakilahok sa traslasyon. Ano, no? Grabe, no? Oo, diba? Proud tayo na. Alam mo, nakakahiya to, ah. Nakakahiya to kapag ka milyon-milyon din yung nagpuntang mga INC tapos iiwanan nila yung grandstand ng malinis. Nakakahiya talaga tayong mga Katoliko. Cleanliness is next to godliness. Sabi nga ni Diego Latigo, kailangan tayo mga Katoliko, ayusin natin buhay natin. Ayun, kita nyo naman gano'n naman ano naman yan. Sobra naman tong mga mantaki mo, uminom ka, kumain ka, putang ina, ibulsa mo. Alam nyo sa Japan, mga bossing, walang basurahan. Walang basurahan sa Japan. Kung gusto mo magtapon ng basura, sa bahay mo. Pag kumain ka ng something, yung pinagkainan mo, taibulsa mo. Lagay mo sa bag mo, tapos pagdating mo sa bahay mo, itapon mo. Ganun. Every family, tingnan mo, sabi ni Jeff Ganob, every family may dala kaming garbage bag o palakpakan. Yan ang disiplina. Ay, sasabihin niya na naman, ikaw talaga, Boss Dada, sarili mo relihiyon. Binabanatan mo. Ganun talaga, pag tama palakpakan, pag mali banatan, mali. Kita nyo ginawa nyo? Naknan toklay kayo. Binuhat nyo yung Nazareno, inikot nyo sa buong Maynila, tapos nag-iwan pa kayo ng mga basura nyo. Walang hiya yan, oh. Kasalanan din yan, eh. Wow, sige, diretso natin to. Kahit saan ka tumingin, panay basura ang makikita mo. Gayon din sa iba pang lugar na dinaanan ng mga tao para sa traslasyon. Karamihan sa mga basura ay mga bottled water, plastic food containers. Ang ina, tinan mo. Kaya hindi nalilinis yung mga... Di ba nag-clean up drive kami nung weekend? Noong dyan sa may Malabon. Putang ina, sabi ko sa'yo. Ito real talk lang, ah. Ito real talk. Real talk lang to, ah. Real talk. Huwag kayo magagalit, ah. Nandiyan tayo, nagki-clean up drive tayo, no? So, yung mga taga-KOJC at yung iba pang mga taga-barangay and yung iba pang mga sumama na mga naglilinis. So, may creek kasi doon. Putang ina, yung creek na yun, napakadumi, napakabaho. So, eto na. So, syempre, nagpunta tayo doon. Matindi talaga maglinis ang KOJC, mga bossing. Talagang kalaykay ang dala nila. Kalaykay, pala, tapos kinakamay nila yung mga basura. Minsan mga bubog. So, bawat pulutong may basura. Ngayon, yung lugar na yun, di umano, ay merong alitan sa barangay. Kaya yung barangay, hindi na pinipick up yung basura. Gabundok yung basura nila, tapos puta, nakakadiri talaga. Lahat ng klase ng basura makikita mo doon. Diaper na may ginto, napkin na may napkin na may ewan. Ina talaga sobra. As in, yung handa pa nila nung piyesta, nag-abot na dun sa handa nila nung Pasko. At saka nung bagong taon, nando dun, as in, gabundok. Putay na. Hinakot yun ng KOJC, ng SMNI. Nilagay sa sako, sinasakay sa truck ng basura, mga bossing. Eto ang inis na inis ako. Dito ako inis na inis. Oo. So, syempre, mga bossing, hindi kami taga ron. So, yung lugar na yun, may mga nakatira doon. Oo, yung mga nakatira doon, yun yung mga binibigyan ng ayuda ng gobyerno. Utang ina, yun yung mga karaniwang binibigyan ng ayuda ng gobyerno. Alam mo yung nagkakagulo na kami, ang dami namin mano ba naman na lugar mo to?
Tapat mo yan. Mano ba naman lumabas ka na, kumuha ka na rin ng walis mo, tapos maglinis ka na din. Tulungan mo na yung mga nagkakawang gawa sa inyo, tama? Ay, promise, yung mga tao doon, mga nakahayahay. Mga nakaupo, pinapanood kayo, pinapanood kami habang naglilinis. Siguro iniisip nila, tangina, sige, linisin niyo yan. Problema namin yan, ang baho-baho na yan eh. Alam mo yun, yung parang, kayo na nga, yung tinutulungan namin, mano ba namang tumulong na rin kayo? Kasi putya kayo naman makikinabang dito sa ginagawa namin. Hindi ganun mag-isip yung mga taga-KOJC. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taga-KOJC, gagawin lang nila talaga yung gusto, yung kailangan nilang gawin. Kasi yun yung panata nila, mantakin mo, since 2005, naglilinis na sila ng kapaligiran tsaka nagtatanim na sila mga bossing. 2005, ginagawa na nila yan every weekend. Kasama yan sa devotion nila. Kasama yan sa bukasyon nila. Pupunta sila sa isang lugar, maglilinis sila. Ganun ang ginagawa since 2005. Imagine, ang tagal na nun. Di ba nakita nyo naman yung live ko, putya yan, naglilinis kami, may nagsusumba. Mantakin mo, nagsusumba kayo tapos yung sinisinghot nyo na hangin galing sa creek na puro ebak. Tangin yan, hindi healthy yun. Oo, mantakin mo yan. So sa parang nakikita ko yung mga tao, sana man lang nakikita na nila na may naglilinis na hindi naman taga-lugar nila. Mano ba naman pakitang tao man lang? Yung kadugyutan nyo kami yung naglilinis eh. So sa KOJC wala yun, wala silang ganun. Ako lang nag-iisip ng ganun, di naman ako kasi taga KOJC. And ako pag nag-isip ako, critical. Sila, ginagawa nila yon para sa Panginoon, ginagawa nila yon dahil mahal nila Pilipinas. Ako, nandoon ako, ginagawa ko rin yon para din naman sa mga ano na yon, mga rason na yon. Kaya lang, hindi ako kasing bait nila eh. So tinitignan ko yung paligid ko, may nakikita ko, nagkukwentuhan, nakatingin lang. Puta ina, nililinis namin yung mga tae nyo. Tapos kayo, hindi man lang kayo magsitulong. O sigurado ako, kapag kaalis namin doon, tambak na naman ang basura doon sa nilinis namin. Diba? So yun yung sinasabi ko. Oo, sobrang tamad nila. Mano ba naman na tumulong sila doon sa mga tumutulong sa kanila, di ba? Oo, parang alam mo, entitled sila na, hay, salamat may naglinis. Hay, salamat may kumulot ng mga basura natin, di ba? Anak ng tinapay talaga. Sabi ko nga kung ganito ng ganito bayan, tapos ito binibigyan ng ayuda ng gobyerno. O, yung mga nasa tabi ng creek, ito binibigyan ng ayuda ng gobyerno, 4-piece, AIX, tupad, putang inang tatamad nila. Kaya nga ang panawagan ko sabi ko ang panawagan ko sana lang itong inisyatibo na ginagawa natin, sana ma-realize ng mga tao rito na kailangan nilang gawin yun on their own. Kasi ang lugar na madumi, corrupt. Sabi ni Lisa, kumakain ako boss dada, ano kinakain mo? Champurado. Ganun yung nakita ko doon sa diaper. Pag ganun ko, uy, champurado. Kaya naging tamad yung mga tao sa kakabigay ng ayuda. O, kita mo itong mga to, nananalangin sila sa Panginoon ng kaginhawaan. Nagdedebosyon sila. O, tapos anong ginawa nila? Binababoy naman nila yung kapaligiran nila. Saan ka naman makakita ng nangangarap ng kagandahan sa buhay ng dudumi ka? Mga hinigaan na mga dumayo at mga upos ng sigarilyo. O, upos sa sigarilyo? Baka naman pwede, kahit na isang araw lang, total naman para sa Diyos, wag na muna kayo magbisyo, di ba? Isang araw man lang kayo hindi uminom ng alak, isang araw man lang kayo hindi magyosi. Putsay, iba humihila ng lubid, may yosi pa eh. Sa entrance ng Quiapo Church, kailangang pumila ng mga tao at ipacheck ang kanilang mga dala. May mga scanner na nilagay para dito. Ayon sa Office for Security, hindi na raw mabilang ang kanilang nakumpiskang mga lighters, ballpen at mga pabango na bawal sa traslasyon para sa seguridad ng publiko.
Ang mga tao, hirap ding pagsabihan na pumila para sa maayos na inspeksyon. Meron namang mga taong dumagsa sa traslasyon ang nahilo, tumaas ang blood pressure at kailangang magpasuri sa medic. Ayon sa mga otoridad, wala namang kahit anong untoward incident sa ginaganap na traslasyon. Para sa Diyos at Pilipinas Sana nga, ang dami niya, no? Sabi ko nga sa this is talagang itong nangyayari na to, talagang himala ito. Pero sabi ko nga, ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Hindi maaawa ang Panginoon sa'yo kung humihingi ka ng kaginhawaan sa buhay tas nakikita niya balasubas kang tao. Hindi ba? So, yun lang naman. So, nakita natin anong resulta na itong translasyon na talagang dinaluhan din ng milyon-milyon na mga Pilipino. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.